Napakainam ng gabing ito. 7 po ang magsasalita, kaya hindi ko patatagalin ang aking introduction. Tonight, let it be done unto you according to God's word. Amen? Pakisabi sa katabi, ready ka na ba? Yes. Remember, God is a rewarder. At alam ko lahat tayo dito, pagpapalain. Amen? Yung lang pagpunta mo rito, pinagpala ka na. Thank you, Jesus. And tonight, ating mga rinig ang unang wika na ipapangaral po ng kanyang lingkod, Pastor Reverend Phil Francisco. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Pastor. The cross was designed as an instrument of death, a symbol of suffering and disgrace. But instead, it became a pulpit. And the very first word preached from that pulpit was not one of judgment, anger, or revenge. It was forgiveness. Father, forgive them, for they know not what they do. Ang krus ay dinisenyo bilang kasangkapan ng kamatayan, isang simbolo ng pagdurusa at kahihiyan. Sa halip, ito'y naging pulpito. At ang unang salitang ipinangaral mula sa pulpito ng krus ay hindi paghatol, hindi galit, at hindi paghihiganti, kundi kapatawaran. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan po natin unang-una, the heart of forgiveness. Ang pusong mapagpatawad. At makikita po natin ang tatlong bagay patungkol po sa Diyos. God's nature, God's narrative, and God's necessity. Unang-una po is, forgiveness is God's nature. Likas po sa Diyos ang pagpapatawad. Ang sabi po ng Psalm 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Ang gusto pong gamitin po yung salitang puspos at sagana sa kagandahang loob. Ang ating pong Panginoon kapag sinabing puspos siya ng kahabagan at sagana po siya sa kagandahang loob, ibig sabihin po niyan, God doesn't just forgive. He is forgiving by nature. Pwede po bang tignan niyo po sandali yung katabi po ninyo? Mukha po bang banayad sa pagkagalit ng ating pong katabi? Tayo po inilikha ayon sa wangis po ng ating Panginoon. And by nature, our God is a forgiving God. Kaya nga po, like a spring that naturally flows with water, God's heart naturally flows with grace. Even while nailed to the cross, His first instinct is to forgive and not to condemn. Ang ganda po yung first instinct. Yung unang-unang gustong gawin ng ating Panginoon ay hindi mag-judge, kundi siya po ay magpatawad. When Jesus prayed, Father, forgive them, He wasn't just extending a moment of grace. He was revealing the eternal character of God. Pangalawa po, forgiveness is God's narrative in teaching. Kapag sinabi natin God's narrative, ito po yung salaysay o daloy sa kanya pong pagtuturo. Every time na nagtuturo ang Panginoon, marami pong panahon na nandoon po yung salitang pagpapatawad. Actually, from Genesis to Revelation, the Bible tells one grand story. A God who seeks to forgive and restore His people. Kung titignan po natin at the very start of the Bible po sa Genesis chapter 3, nung nagkasala po ang tao, hindi po ang tao ang lumapit sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang naghanap sa tao. Ang sabi po ng Genesis chapter 3 verse 9, then the Lord God called to Adam and said to him,
Where are you? So ang ating pong Panginoon ay meron po siyang bukas na pintuan nung time na yon, na kung lalapit po si Adan at hihingi ng tawad, siya po ay patatawarin. Ang problema po kay Adan, imbis na po siya ay nagsisi, siya po ay nanisi. Yun po yung naging problema. Kaya dito po makikita po natin in the book of Genesis pa lang po, ay nandoon na po ang Panginoon na handang magpatawad. In Revelation chapter 22, verse 17, ang sabi po dito, the Spirit and the bride say, come. And let the one who hears say, come. And let the one who is thirsty come. Let the one who desires take the water of life without price. So dito po, in the book of Revelation, yung huling chapter ng Revelation, bukas na naman po ang pintuan na ang sino man pong gustong lumapit sa ating pong Panginoon ay makakasumpong po ng kanya pong kapatawaran. Jesus emphasized forgiveness constantly in His parables, in His prayers, and in His personal example. The message is woven into every part of His ministry. Tingnan po natin ang mga examples po ng pagtuturo ng Panginoon. Mismo po yung narrative ng kanya pong teaching in Matthew 6:12, doon po sa prayer na tinuro niya, and forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. In Luke chapter 6, verse 37, sabi po, forgive and you will be forgiven. In Matthew 18:21 to 22, alam natin ang kwentong ito na nagtanong po si Pedro, ilang beses po naming patatawarin ang sino man pong nagkasala sa amin? 7 beses po ba? Alam niyo po, akala po kasi ni Peter, siya po ay very generous na sa pagpapatawad ng 7 beses. Because the traditions po ng mga Hudyo po, sila po ay nagpapatawad hanggang 3 beses lang. Kaya kapag ikaw ay nagpatawad ng 7 beses, generous ka na. Dito po, ang sabi ng Panginoon, it's not 7 times. It is 70 times 7. Anong ibig sabihin nun? 490 times. That is not literal. It means that whenever we forgive, it must be limitless and not counted. As long na humihingi ng tawad ang sino man, sino po dito araw-araw humihingi ng tawad kay Lord? 490 times lang po ba tayo pinatawad ng Panginoon? Kung kayo po siguro ay 70 years old na, sobrang dami ng kapatawaran ang ating pong natanggap sa ating Panginoon. In Luke chapter 15, the parable of the prodigal son is the gospel in story form. A father eager to forgive. Na araw-araw, naghihintay yung tatay sa pagbabalik ng kanya pong anak para po siya ay patawarin. The repetition of forgiveness in Scripture shows it's a core subject in God's curriculum. Kapag ito po'y inuulit-ulit na tinuturo ng Panginoon, ibig sabihin, ito po ay napakahalaga. Jesus even forgave from the cross, showing that His teachings weren't just words, but a lifestyle. Na bago po ituro ng ating Panginoon, ito po ay nakikita muna sa kanya pong buhay. Lastly po, forgiveness is God's necessity for reconciliation. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 19, for God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them. So makikita po natin dito na ang Diyos mismo ay na kay Kristo para ipagkasundo ang mundo sa Kanya. Dahil sa ating Panginoon, siya po yung naging bridge para po ma-reconcile ang mundo sa ating pong Diyos. At siya po ang nagpapatawad. Without forgiveness, reconciliation would be impossible. Imagine po, meron pong dalawang magkaibigan na nag-away ng matagal. Paano po sila magkakasundo kung ayaw naman pong magpatawad? Kaya it's very impossible na magkaroon po ng reconciliation kung wala pong forgiveness. Kaya that is the necessity of forgiveness.
Meron po magkapatid na ang pangalan po ay si Betsy and Corrie ten Boom. During World War II, ang ginawa po ng pamilyang ito ay tinago po nila yung mga Hudyo sa bahay po nila para hindi po sila mahuli ng mga Germans. Ang problema, nakita po yung mga Hudyo dun po sa loob ng kanilang bahay. To make the long story short, hinuli po sila at kasama po sila sa mga nahuli. Sila po ay dinala doon po sa Ravensbrück concentration camp. Kapag ikaw ay nandoon, sigurado ito torture ka ng matindi. Kahit po babae po itong si Betsy at si Corrie ten Boom, sinaktan po sila. Hinamak po sila, binugbog sila. Todo torture ang ginawa sa kanila. At sa sawing palad po, namatay po si Betsy. At yan po ay hayag na nakita po ni Corrie ten Boom na napatay po ang kanyang kapatid ng mga prison guards po ng mga Germans. After ng war, nakapag-survive po si Corrie ten Boom. Salamat po na survive po siya. At naging well-known speaker po siya at author ng mga libro. Meron pong isang instance na siya po ay na-invite po sa Germany para po siya ay mag-speak. During that moment po, pagkatapos po ng kanya pong pangangaral, ang preaching pa naman po niya is about forgiveness. Ang kanyang mga turo is about God's love, about the power of healing. Pagkatapos po niyang nangaral at magkakamayan na, meron po siyang na-recognize na isa pong lalaki dun po sa bandang malayo. Isa po sa mga prison guards nung time na namatay po ang kanya pong kapatid. Habang papalapit po ito, ay talagang tinitignan po niya. Kung kayo po si Corrie ten Boom, ano pong gagawin po ninyo? At noong pong makikipagkamayan na po yung mismong lalaki, nagpakilala pa siya. Ang sabi po niya, I was one of the prison guards during the time that you were tortured. I was forgiven by God. Will you also forgive me? Noong time na yon na priest po si Corrie ten Boom, hindi po niya alam ang kanyang gagawin. Nag-flashback yung pong kamatayan ng kanya pong kapatid. At bigla po siyang nanalangin sa Panginoon. Sabi niya, Lord, hindi ko po kayang patawarin ng lalaking ito. Bigyan niyo po ako ng kakayanan. I need your grace today so that I can forgive. Alam niyo po, nung time na inabot na po niya ang kanyang kamay doon po sa lalaki, bigla po niyang naramdaman yung power ng Panginoon sa kanya pong buhay. Natunaw yung galit, yung pong masakit, hapdi sa kanyang puso sa matagal na panahon. And at that time, sabi niya, I have forgiven this soldier, this guard, not because of my own forgiveness, but because of the grace of God. In my conclusion, in his deepest agony, Jesus chose to forgive before he saved. Before he cried out in thirst, before he gave up his spirit, he forgave. This first word is not only a glimpse into the heart of Christ, it is a window in the heart of God. Forgiveness was his first act on the cross, and it still reaches us today. D.L. Moody said, if the dying Savior could pray for his enemies, surely we can pray for ours. Forgiveness is the badge of the Christian. Kung ang namatay na tagapagligtas ay nanalangin para sa kanyang mga kaaway, tiyak na kaya rin nating ipanalangin ang ating mga kaaway. Ang pagpapatawad ay tanda ng isang Kristiyano. Magandang gabi po.
ang pangungusap po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay makikita po natin sa Lucas 23:43. In the NASB, ganito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. And he said to him, "Truly I say to you, today you shall be with me in paradise." In the Passion Translation po, gusto ko pong basahin dahil napakaganda rin po ng salin nito. Jesus responded, "I promise you, this very day you will enter paradise with me." In excruciating pain, Jesus hanged on the cross with his mission embedded in his heart. It was not the Roman soldiers, nor the religious leaders, nor the nails that held him on the cross, but it is his great love for us that he offered his life for our salvation from the penalty of sin. Napakaganda, ano ho? Hindi po ang mga religious leaders, hindi mga sundalo, hindi po yung mga pako sa krus ang nagpapanatili sa kanya sa kanyang pagkakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang dahilan po ay ang matinding pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Dahil nakikita na po niya ang kaligtasan ng lahat ng sasampalataya sa kanya. Sa kanyang pagkabayubay may dalawang kriminal. Yung isa ay nakisama po sa panunuya, pangiinsulto ng mga nakakarami. Subalit yung isa, nagkaroon siya ng takot sa Diyos at siya'y tumawag sa Panginoon at sinabing siya'y alalahanin sa kaharian ng ating pong Panginoon. There are 3 powerful truths on salvation that we will study tonight. Ang una po na ating pong tutunghayan is the certainty of salvation, the immediacy of salvation, and the prosperity of salvation. Number 1 is the certainty of salvation. Ang katiyakan ng kaligtasan. Ang sabi po ng Diyos sa kanya, ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, He said to him, "Truly I say to you." Yung word na truly, katotohanang sinasabi ko sa iyo. In the Passion Translation, ang sabi po niya, "I promise you." Kapag ang Diyos ang nangako, tiyak ito po ay tutuparin niya. Amen? He is our promise keeper. He is making sure that every promise that He is making to us, it will definitely be fulfilled. Kung papaanong pong sa conquest ni na Joshua, everything that God has promised to them has been fulfilled. None of those promises failed. Walang hindi tinupad ang Panginoon. Kaya dito nangangako siya ng kaligtasan sa kriminal na ito. Kung titingnan po natin, pag sinabi pong death on the cross, it is a capital punishment for the Romans. Meaning to say, matindi yung kasalanang ginawa ng mga ipinapako sa krus. Kaya yung kriminal na tumawag sa Panginoong Jesus, tiyak ito'y napakarami ng kanyang kasalanan. Matitindi yung kanyang kasalanang ginawa, pero hindi yon ang tiningnan ng Panginoon. Nakita niya yung pagpapakumbaba ng kanyang puso, yung pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, binigay sa kanya yung katiyakan ng kanyang kaligtasan. To anyone who comes to Him in repentance will surely experience the grace of salvation. A criminal, worst of sinners, to be sentenced with death on the cross. The capital punishment of the Romans, it is a slow, excruciating way to die. But when he asked Jesus to remember him, the Lord promised him salvation. Ang sabi nga po ni Pablo in Romans 7:24-25, "What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death?" Anong sagot po niya? Siya mismong sumagot sa tanong niya, "Thanks be to God who delivers me through Jesus Christ our Lord." Kahit gaano kasama ang isang tao kapag siya'y tumawag sa Panginoon,
sa ating pong manunubos na si Jesus, tiyak na maliligtas ang taong ito. Kaya tayo na sumampalataya sa Kanya, tiyak tayong ligtas. Amen? Hindi tayo nagdududa na tayo ay ligtas. Tanungin ka man ngayon saan ka pupunta kung ikaw ay mamamatay ngayon. Masasagot nating ako ay pupunta sa piling ng aking tagapagligtas. Walang pag-aalinlangan, hindi mo pa ulit-ulit na gagawin dahil tiyak ka sa puso mo pag tumawag ka ng may pagpapakumbaba at may pagsampalataya sa ating manunubos, sa ating tagapagligtas, tiyak ang ating kaligtasan. Pangalawa po, the immediacy of salvation, ang pagkamadalian ng kaligtasan. Ang sabi sa kanya ni Jesus, today, ngayon din, this very day, nung tumawag ang kriminal na ito, ngayon din, you will be with me in paradise. Yan po ang sagot sa kanya ng ating pong Panginoong Hesukristo. Hindi niya sinabing, dahil sa napakarami ng kasalanan mo, dahil ikaw ay isang kriminal, kailangan mo munang maglingkod sa orphanage, kailangan mo munang pumunta sa home for the aged, kailangan mo munang gumawa ng mabuti, kailangan mo munang magpabautismo, kailangan ka munang tumulong sa mga mahihirap. Wala na po siyang pagkakataon na gawin ang mga bagay na ito. Pero nung siya'y tumawag kay Jesus, today, kakaunti na lang ang buhay niya, kung baga, ilang mga oras na lang at siya'y mamamatay na rin, papasok na siya sa pangwalang hanggang. Salamat na lang siya'y kumilala sa tagapagligtas ng ating buhay, ang Panginoong Jesucristo, at ang pangako sa Kanya, today you will be with me in paradise. Tayo po'y naliligtas hindi sa ating mabubuting gawa, hindi dahil tayo po'y nagpabautismo, but it is only by grace through faith that we are being saved. Ang sabi nga po ng Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Ito'y kaloob na ibinibigay sa atin ng Diyos, not a result of works, so that no one may boast. Para wala po tayong maipagmalaki. Ito po ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya sa ating tagapagligtas. And lastly po, number 3, the prosperity of salvation, ang kasaganaan ng kaligtasan. Verse 43, see, you shall be with me in paradise. You will enter paradise with me. Pag sinabi po nating paradise, it's a garden, just like the Garden of Eden. Ano pong ginawa po ni Adan at ni Eva in the Garden of Eden? They walk with God in the cool of the day. It is a place of happiness and rest with the Lord. Alam po ba ninyo, this is an extraordinary story. Why? A man who is destined for hell and is right on the brink of eternal destruction is given full access to the joys and the privileges of eternal life. If there was hope for this man, there is hope for you and for every person who will ever meet him. Salamat po sa Panginoon. Tayo po malaki ang ating pong pagpapasalamat dahil nung tayo kumilala sa Kanya, tayo po'y hinango na sa kapahamakan. Hindi na po tayo mapaparusahan sa pangwalang hanggang impyerno. Pero alam po ba ninyo, ang higit na pagpapala ng kaligtasan, hindi lang yung naligtasan natin, yung impyerno, kung hindi ang pinakamagandang pagpapala, benepisyo ng kaligtasan is to be with the Lord forever. Amen. Hindi na tayo kailanman mawawalay sa Panginoon. We will be with His abode. We will be in paradise, in the garden of God. We will experience happiness. We will experience rest. Ngayon, we are with the Lord, right? Nandito tayo sa mundo. Pero meron pa rin mga pagsubok. May kahirapan. Pero pagdating doon sa langit,
Sa pangwalang hanggan, we will be with Him in happiness and in rest. Lahat ng kakailanganin natin nasa Panginoon. Yan po ang kaakibat na kasaganaan ng ating pong kaligtasan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka talaga. Ang daming pagpapala ng ating pong kaligtasan. Dito po ako magtatapos. When we were in Korea, isa po sa pinagmamalaki po nila, yung treasure ng Korea ay yung kanila pong ginseng. Alam niyo po, meron pong mga nagkukwento, paano gino-grow, no? Napakahirap palang palakihin ng ginseng, At merong mga lugar lang kung saan po nila pinapalago ito. After that, they taught us the benefit of ginseng. Ang galing ng mga nagsasalita, Very accurate yung pagsasalita po nila. Kaya talagang pagdating po dun sa bilihan, mapapabili ka. Alam niyo yung mga kasamahan po namin, nakapackage yung ginseng, may 13,500, may 20,000, may 50,000, may 70,000, may 250,000. Palagay niyo, bibili yung mga turista? Bumibili. Bakit? Ang galing magsalita. Very skillful yung mga nagsasalita. Sabi ko, they do this for profit. Kami ngayon na nakaranas ng kaligtasan, how do we share the gospel of our Lord Jesus Christ? In our conclusion, gusto ko pong banggitin ito. Since we have experienced the certainty of salvation, it is a now salvation and loaded with great blessing. Let us share this gospel with accuracy and clarity and with urgency for the salvation of many souls. Patok na patok yung ginseng. Paano? Very accurate, very clear kapag nag-explain yung mga representative po ng mga nagtitinda. At talagang sasabihin na kailangan nyo to. Titingnan pa yung blood pressure mo, iipit mo lang gano'n, tapos ikukwento sa'yo kung anong diferensya ng katawan mo. Kailangan nyo po, kailangan nyo ngayon din. Yung urgency andon. Ang binibenta lang nila, ginseng for profit. Pero alam nyo, may bumibili ng 70,000. Yung iba bumibili din ng 200,000. It doesn't matter how costly it is. Ang importante sa kanila, yung benefit nun at yung galing nung nagsasalita. Yung salvation, walang duda, very beneficial, not only for earth, but for eternity. Ang tanong, do we share the gospel with clarity, with accuracy, and with urgency in our life? That is a challenge to all of us. Ang dami pa po nating aabutin. So let these things that we have learned tonight be inscripted in our heart. God bless us all po. Magandang gabi po sa ating lahat. I resolve to know nothing but you crucified. Somehow in this room right now, it is enough. The weight of the world, too much for the souls of men, but somehow you hold it all up on the cross. Calvary's enough. Calvary's enough. God, I know nothing, but I know this much. What I choose to know right now is Calvary's enough. You resolve to die, scarlet flowing from your hands inside. Covenant is sealed and ratified. You knew the cost. As the dark
Na-inspire po ako doon sa awit ni Doktora. Yung sa akin, aawitin ko na lang. Ang ikatlong salita ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay makikita po natin doon sa John chapter 19 verses 25 hanggang 27. Verse 25. Nakatayo sa tabing ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. The third word from the cross encapsulate the essence of Jesus' love, compassion, and familial responsibility. It reveals Jesus' care and deep concern for his mother, even in intense suffering. Kapag daw ang buong Biblia ay isa-summarize mo in one word, ano daw yung one word na yon? That one word is relationship. Relationship. Ang atin pong Panginoong Hesukristo ay kapahayagan. Jesus is the visible manifestation of a powerful God. Lahat ng kanyang tinuturo at ginagawa ang siya nating sinusundan. At dito po sa kanyang kapahayagan, patungkol sa pagpapahalaga sa kanyang inay, hindi lang niya tinuro, kundi ginawa niya ang isa sa pinaka-importanting katuruan sa ating buhay. Ano yun? Yung pahalagaan ang relasyon sa bawat isa. Sabi ni John Maxwell, all of life's success come from initiating relationships with right people and then strengthening those relationships by using good people skill. Bakit po sinabi na relationship is the summary of the whole teaching of the Bible? Doon po sa Mateo, kabanatang 22, talatang 36 hanggang 40, ganito po ang sinasabi. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. So the greatest commandment is love God with all of your heart, mind, and soul. Relasyon sa Diyos. The 10 Commandments, yung first 5 commandments ay nakafocus sa relationship sa Panginoon. Kaya nga dapat ang ating relasyon sa Diyos ay ating pinapalago. Lumalago po ba ang relasyon natin sa Panginoon? Hindi po ba napakasarap mahalin ng Panginoon? Napakasayang mahalin ng Panginoon. Walang kasing tindi ng blessing once you love God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. And we are here because we love the Lord. Gusto nating lumalim ng lumalim ang ating pag-ibig sa Panginoon. Sabi niya, ito ang pinakamahalagang
utos. Kaya nga, as we celebrate yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, right time po talaga ito para yung relasyon natin sa Diyos ay lalo nating pag-alabin. Mahal na mahal po ba natin si Lord above all? The second commandment is, ang sabi niya, ito naman ang pangalawa, ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mahalin mo ang iyong kapwa. Anya dapat maneseta pong relasyon. Ing kalaban manyiraya, Lord manyalese. Anya pansinan kaya nandin, nagturo si Pastor Phil, ang unang word ni Lord, forgiveness. Kasi ang forgiveness ang nagre-restore ng relationship. Ang forgiveness ang nag-aalaga sa relationship. Kaya tayo, forgive na lang ng forgive. Kung sakali man, sa puntong ito ay may nasirang relasyon o meron kang gustong siraing relasyon o intentionally ay nasisira ng relasyon, now, tonight is the right time to fight for that relationship at mag-extend ka ng pag-ibig sa iyong kapwa. Napakahalaga ng sinabi ng ating Panginoon, behold thy mother. Ang kausap niya dito ay si John the Beloved. Pinagbili niya ang kanyang ina na si Maria. Jesus instructs John to accept Mary as his own mother, ensuring she receives the care and support she received. Pinagbilin ni Jesus ang kanyang ina na si Maria sa isang taong siguradong magiging safe siya, hindi lang to sustain her needs, kundi meron talagang pagmamahal sa kanya. Kaya nga si John po ang sumulat ng John 3:16. Siya po ang sumulat ng 1 John, 2 John, tsaka 3 John at 4 John. Si John po matapat talaga kasi hindi nangiiwan, palaging nandyan. Kaya safe si Mary sa kanya. Ang sabi nila, sa puntong ito ng buhay ni Maria, she's about 50 years old. Widow na po siya dito and she could not own property. Sa panahon nila, ang kultura is not favorable for women. She's unable to defend herself in the court of law sa isang male-dominated society. Kailangan may magtanggol sa aking ina, sabi ni Jesus. At pinagkatiwala niya kay John. At that time, yung panganay na anak, which is Jesus Christ, ay mawawala na. So si Jesus gusto niyang siguraduhin na magiging maganda ang future ng kanyang ina. Pasensya na po mga ama. Ina po yung pinag-uusapan dito. So ang ibig sabihin, pwede nang pabayaan yung mga ama. Ay, hindi naman. Hindi po. Kasi ang sabi po sa Efeso 6:1-2, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito'y nararapat, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Itong unang utos na may kalakip na pangako at pagpapala ng Diyos. There are 3 simple ways on how to express your love to your parents. Una po, care for them as they age. Sa kanilang pagtanda, alagaan sila. Sa Proverbs 23 verse 22, sabi niya, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Bigay natin yung pinaka-the best sa ating mga magulang habang buhay pa sila. Pasayahin natin sila ng pasayahin
Kasi pag wala na sila, wala ka nang e-express ng pagmamahal. At dito na mahal nyo ang yung mga magulang at habang buhay ay ipaparamdam nyo sa kanila yung the best na pagmamahal ay magsabi ng ang lakas. Isa pa, listen to their advice. Even as adults, we should value their wisdom and the wisdom of our parents. Ikalawa, speak with them with respect. Words matter. If we disagree, we must speak with honor. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 1, ang sabi doon, let love be your highest goal. Place the highest value on relationships. Sa 1 John chapter 3, verse 14, ang sabi doon, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid at ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Sa 1 Peter chapter 4 verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kaya nga ang Christ in your church is a family. Magse-celebrate tayo sa 20 because we love one another. This is an agape zone where the love of God prevails, exists, binavalue, nirespeto, at minamahal ang bawat isa. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal kita. Kahit ganyan ka. In conclusion, in the climactic moments of crucifixion, Jesus' words to his mother Mary and his disciple John resonates the essence of sacrificial love and familiar responsibility. Let us take practical steps to ensure the well-being of family members, offering love, encouragement, and assistance as needed. Purihin po ang ating Panginoon. My God, why have you forsaken me? The fourth word of Jesus on the cross, recorded in Matthew 27, verse 46, Mark 15, verse 34, and its direct quote from Psalm 22, verse 1. Why the Lord Jesus called the Father as my God? Because he was still in a form of a man. He respected and acknowledged God, the Father, in his life. Kaya niya tinawag na God, si Father, kasi siya po ay nasa katawang tao. At kahit sa ganyang kalagayan, ipinakita niya ang kanyang respeto at kinikilala ang Diyos na kanyang Ama sa kanyang buhay. My God, why thou hast forsaken me? Those words give us a message that he was not neglected nor abandoned before. Pinapakita po niyan na hindi naman dating napapabayaan ang ating Panginoon. Not even once ay nakaranas siya ng abandonment, even before the creation. He was with God the Father. Dati, kasama lang niyang Ama. And He was God. Siya ay Diyos. Ano ba yung dati niyang kalagayan? Jesus was well served,
well esteemed, and well praised by the heavenly host. Di po ba? Siya ay matinding pinaglilingkuran, iginagalang, pinupuri ng mga anghel sa kalangitan. But now the Lord Jesus, the Creator, the owner, and the master of the universe is being neglected. Sa atin na lang pong sarili, kung dati kang mayaman, boss, ginagalang ng lahat, biglang napabayaan ka, walang nagtanggol sa'yo. Hindi po ba napakasakit? So Jesus was being forsaken and being abandoned by the Father, by the angels, and by the mankind. One of the most painful in life is being neglected, forsaken, and being abandoned by the people whom you love and by the people who knew they love you. Di po ba? Isa sa pinakamasakit sa buhay na ito ay ang mapabayaan ka. Ang iwan ka at walang makialam sa iyong kalagayan, sa iyong pinagdadaanan, lalo na ng mga taong minamahal mo, lalo na ng mga taong iniisip mo na mahal ka. Once they neglect you, forsake you, abandon you, this is one of the most painful experience in the life of mankind. Amen po? Di ba napakasakit na mapabayaan ka? Masakit ang maiwan ka. Lalo na ng mga taong iniisip mong minahal mo, o kaya iniisip mo, mahal ka nila, pero pinabayaan ka. Kaya kung ito'y masakit, ang message ni Lord sa atin, huwag tayong magpabaya sa mga mahal natin sa buhay. Huwag tayong magpabaya sa mga taong dinala ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating saktan ang kalooban ng ating mga mahal sa buhay, lalo na ng ating Panginoon. Amen? Let us care. Magmalasakit tayo sa mga mahal natin sa buhay, sa mga tao, kasi masakit ang hindi pinagmamalasakitan. Dito naranasan ito at naramdaman ng ating Panginoon. First, He was forsaken so that we will not be forsaken. Napabayaan siya ng Diyos Ama para hindi tayo mapabayaan. That's how we are precious, important, and loved by God. Okay lang na mapabayaan siya. Huwag lang tayong mapabayaan. Napabayaan siyang laitin ng mga tao. Direspetuhin, pagtawanan, pagbintangan, hatulan. Walang nagtanggol sa kanya. Ipako at mamatay sa krus. Jesus endured all these pains as His act of taking good care of us. In Isaiah 53, verse 3 to 5, He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised. We held Him in low esteem. Surely He took our pain and bore our suffering. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Yan po ang kanyang naranasan. Para ipadama ang kanyang pagmamalasakit. Di baling masaktan, maghirap, mapahiya, para ikaw lang ay kanyang mapagmalasakitan. Number 2, He was abandoned on the cross for us to live after death and have a blessed life. Napabayaan si Jesus sa krus para tayo mabuhay,
pagkatapos mamatay at magkaroon ng pinagpalang buhay. Do you know one of my biggest fears when I don't know yet the Lord in my life? That is the fear of death. Takot na takot ako sa kamatayan noon. Maalala ko pa lang, ako'y nagkakaroon ng nightmare, masamang panaginip. Lagi akong namamatay, nililibing, binubusan ng simento. Kaya ako'y parang mababangungot na po. Pero nung malaman ko ang pag-ibig ni Kristo at ang kanyang ginawa para sa atin, meron po lang buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan sa mundong ito. Alam niyo po, napakasakit din palang tumanda dahil ako'y tumatanda na rin. Lahat ng mga tumatanda na sa edad, magsabi ng amen. Ang sakit palang tumanda kung hindi mo kasama ang Panginoon sa buhay mo. No? Kung hindi natin nakilala ang Panginoon, napakasakit po ang tumanda. At lalo na kung mamamatay ka pa. Pero wala nang kamandag ang kamatayan. Mamatay man tayo, dahil sa pananalig kay Kristo, muli tayong mabubuhay at mabubuhay magpakailanman. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ako po'y lumaya sa takot. Hindi na ako natatakot ngayon sa kamatayan. Pero syempre, nagpipray pa rin ako ng mahabang buhay. Para makapaglingkod pa sa Panginoon at maalagaan ang pamilyang ibinigay niya sa atin. Ang sabi dito, no, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napapalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. O nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? No? So wala na pong kamandag ang kamatayan sa atin. Kapag tayo dinatnan ng kamatayan, katawang lupa lang ang mamamatay, pero ang ating kaluluwa ay mabubuhay magpakailanman at papalitan ng Diyos ng katawang hindi nanghihina, nagkakasakit, nanlulumo at namamatay ang katawang ito. Because Jesus was forsaken, now God is giving us a glorified body. Katawang hindi na nagkakasakit, katawang hindi mabubulok, kundi katawang ito'y mabubuhay magpakailanman. Colossians 3:14-16. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil at di nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Our conclusion, my God, why have you forsaken me? A cry of severe pain, being forsaken, was an act of love and care for us, to protect us from death, to save us from eternal damnation, and give us an eternal life with Him in His glorious presence that gives the Lord the best clap offering. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing
Thank you for this love, Lord. Thank you for the pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for their pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the This is the fifth word. Pwede po tayong lahat ay tumayo and let's open our Bibles on John chapter 19 verse 28. The Bible says on the NASB 1995 edition, ang sabi niya, after this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished or natupad in order that the scripture will be fulfilled, said, I am thirsty. God bless the reading of His holy word. Makakpo na po tayo. The background of this is katulad po ng mga narinig na natin, siya ay nakatako na sa krus. For how long? For a couple of hours po. At binugbog, dumadalo ang sugat, ang dugo, at siya po ay sugatan. At nahirapan na po na malapit na po siya sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. At lahat ng ito ay kanya po na pinagtiisan because iniisip niya ikaw at ako.
Now, when he uttered, nang siya po ay nagsabi, I am thirsty, o ako'y nauuhaw, ano po ang ibig pakahulugan o gustong ipakita? What does our Lord Jesus shows when he said, I am thirsty? Number one, it is a universal cry of our Lord Jesus. Na lahat ng tao, sila po ay nauuhaw. Lahat ng uhaw, lalo na po mataas ang heat index sa atin, magsabi ng Amen. It is a natural, pangkalahatan na kauhawan. At lalong-lalo na po nang siya ay nakapako sa krus. Imagine kung siya ay nasa kutud at pinako sa krus. No po, mataas ang heat index at nandoon po bubog sarado at siya po ay patuloy dumaranas hindi lamang kapigatian sa pisikal, kundi sa puso, sa emosyon at sa espiritu sapagkat ikaw at ako ay kanyang tutubusin. And yet it shows na ito po ay pangkalahatan na iyak na ina-utter o dinedeklara ng tao at pagtirin po siya ay kanya po ito na binigkas. Pangalawa po, it is an undeniable identification for all of us. Isang hindi maipagkakaila na pagkakakinlanlan na ang isang Diyos na 100% Diyos at 100% na tao, ngayon po siya ay random na po sa krus upang tubusin tayo sa pagkakasala. At para matubos ang ating pagkakasala po, kailangan siya po na magkatawang tao. At sa pagkakatawang tao po niya, kailangan na ang dugo niya ang dumaloy sapagkat ang sabi ng Leviticus chapter 17, verse 11, everything must be redeemed by the blood. At sa magitan po ng kanyang sugat, dadaloy po ang tinatawag na kaligtasan sa atin. Kanya pong in-identify, ikanyang ipinakilala, siya ang Diyos na nagmamahal, but He can be approached at pwede natin lapitan sapagkat ang kanya pong tutubusin ay ang kanyang nilikha, tayo po yon. At para maipakita ito, kailangan siya magkatawang tao. At sa pagkakatawang tao po niya, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Ibibigay niya ang kanyang buhay. Ibibigay niya ang kanyang kabanalan dahil ikaw at ako ay makasalanan. Ngunit sa kanya pong pag-akong ito, dadaan siya ng matinding kapagsubukan. Brethren, let us be reminded, if the Lord Jesus Christ ay nakaranas po ng kauhawan at pati na po ng kasakitan, ibig sabihin sa iyong kauhawan at kasakitan, pwede kang lumapit at pwede kang makatanggap ng kanyang pagpapala. Lahat ng sangay magsabi ng Amen. Number 3, it shows also na ang ating Panginoon Kristo nang siya ay nakabayubay sa krus, there is an urgent desire nagpagnanasa ng ating Diyos. Bakit po? Uhaw siya. Imagine that. Ilang beses po na siya'y binugbog, pinahirapan. Ilan ang milya o kaya distansya na kanya pong nilakaran. Ilang akbangin ang kanya po na tinunghayan upang siya'y makarating sa bundok na kung saan siya ay papako. At tuyo na po ang kanyang labi. Tuyo na po ang kanya pong lalamunan. At hindi lang dahil siya po ay natuyuan, kundi siya po ay nahihirapan. Meron po akong nabasa, ang sabi niya, at ito po ay na-emphasize na ng mga kasama ko po at kamanggagawa kay Kristo, na siya hindi po na iniwanan ng Ama, pero dahil sa pagkuha niya ng kasalanan, iniwanan. Ngayon po siya na nagbibigay ng buhay na tubig. Remember John chapter 4 na meron pong isang babaeng Samaritana na kung saan po siya ay patuloy sumasalok ng tubig para sa ganun po ito ay magbigay ng kapunuan sa kanyang kauhawang physical. And yet, meron deeper po na sinabi sa kanya, ang Panginoon, ang sabi niya, eto, ang dami mong mga relasyon na nakatagpo sapagkat ang kauhawan mo hindi lang physical, kundi spiritual. Naghahanap ka ng relasyon. Siya po ang nagbibigay ng kapunuan sa ating kauhawan. Pero sa puntong ito, dahil sa pagbitbit niya ng aking kasalanan, ng iyong kasalanan at ng buong mundong kasalanan, siya po ay nagsabi, ako'y nauuhaw.
Brethren, it shows an urgent plea na kung saan matapos na ang kanyang paghihirap. Kaya ang gusto po niya, maalis ang kanyang kauhawan. Pero hindi siya binigyan ng tubig. Katunayan, ang binigay sa kanya ay isa pa po na nagpapahirap sa kanya. And yet, ang Diyos ay mabuti. Ng Diyos na nagkatawang tao, nagmamahal, nagmamalasakit, tiniis yon dahil mahal kanya at ako at lahat ng nakaranas nun. Magsabi ng Amen. Pang-apat po, it shows an unrelenting plea of our Lord Jesus for us and to all His creation. Isa pong hindi na nahihinto at hindi po natitigil na pakiusap para sa kanya pong mga nilikha na tugunin ang kanyang kauhawang pisikal. Sa atin na born-again, Bible-believing Christians, naranasan na ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang nagbibigay ng rivers of living water. At ngayon tayo ay punong-puno ng Espiritu. Patuloy po sa ating kalagayan, huwag kang umalis na paanapin mo ang tanging makapupuno sa iyong kauhawan is none other than our Lord Jesus. At pangalawa po, dahil tayo ay napuno, patuloy din po sinasabi niya, abutin natin ang mga tao na naghahanap ng kapunuan sa kanilang kauhawan and show, tell, and live, and shout to them that only Jesus can satisfy them. We have a mission to bring the rivers of living water sa lahat ng tao na hindi pa nakakilala kay Jesucristo at lahat ng agree ay magsabi ng malakas na Amen. For our reflection and conclusion, brethren, the holy and sinless, perfect God-man na matay sa krus, becoming the perfect sacrifice for all of us and all of our sins, na nagbigay ng kaligtasan sa atin in order na masatisfy, mapuno ang ating kauhawan at patuloy magkaroon ng buhay na masagana. Now, as we have received, tinanggap ang kanyang walang laano pong halaga na kung saan ibinibigay sa atin dahil binayaran niya sa krus ang buhay na tubig ng bukal. Let us all bring these eternal living waters to all who are dry and thirsty for eternal life wherever they are. Marami ang naghahanap kay Lord. Naranasan natin ang ating kauhawan, pinuno niya ngayon sa mga nagdarahop na mga taong nabubuhay sa kasalanan, sa pleasure at sa kamunduan at sa gawa ng kasalanan. Pero hindi naaalis ang kauhawan. Let us bring Jesus to them, the giver of the eternal life, the giver of the river of life. At lahat ng agree, magsabi ng Amen. Tatapusin ko po dito, brethren, if we are and I am a Christian, what are you thirsty for? Ano ang kinahuhawan mo? Ano ang iniiyak ng buhay mo? Come to Jesus and only Him can satisfy our deepest cry and longing. God bless ang kanyang salita. Tapos na po tayo. It is finished. What a powerful word from our Lord Jesus Christ. And we are so much blessed po sa mga nasabi po at nabanggit ng ating pong mga pastor through the reflection of the word. Palapakan po natin sa Lord sa ating pong kalagandaan. Did you remember your first word? Or do you remember the first word of your children? Some would say, Mama, Papa. You know, most of our, if not everyone, but most of our first words, ang nakakaalam lang po ay ang ating mga magulang. But our last words, people will remember. Meron po mga last words na hanggang ngayon ay
alam pa rin po ng mga tao. Some, kagaya po ng isang sikat na tao, his name is Bob Marley. His last words were, "Money can't buy life." Hindi po mabibili ng pera ang buhay. Another well-known, hindi po siya artist, but a politician and a revolutionary. He started a movement sa kanya pong bansa, si Winston Churchill. Ito po ang kanyang sinabi po sa kanyang last word, "I am bored with it all." One of the well-known artists during the 2000s hanggang 2010, and he is one of the box office comedians in our time, si Robin Williams. On the night he passed away, his final words are, "Good night, good night." Steve Jobs, one of the greatest influences hanggang ngayon po ay ang kanya pong creation ay ginagamit pa rin po ng tao. His last words were surprising. Actually, ito po ay, I think, one of the most unusual words. This were his last words. "Oh wow, oh wow, oh wow." In the Philippines, Kapampangan po, syempre, si Jose Abad Santos, kaya po meron tayong Jose Abad Santos Avenue, here is his last words. "Do not cry, Pepito. Show to these people that you are brave. It is an honor to die for one's country. Not everybody has that chance." What powerful words from well-known people. And Jesus, in John 19 verse 30, it says, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. It is finished. Why did Jesus say those words? Bakit po nabanggit ni Jesus, "It is finished"? Some say, because the work of salvation is finished. It is true, but in the context, it doesn't say that in its context. But in this context, something might have happened. Or Jesus might have experienced something in his crucifixion, and that was the words that he said, "It is finished." Ano ba yung naranasan ng ating po Panginoong Jesus sa kanyang suffering? There are many types of suffering that Jesus experienced during this time. But for time constraint, gusto ko lang pong i-share ang mga limited or few of them. First, Jesus experienced emotional pain. Have you been rejected by other people? Na-reject ka na ba ng mga tao? Sa awa po ng Panginoon, hindi po ako na-reject kasi isa lang po ang aking niligawan. Okay. Salamat po kay Lord at sinagot po ko. But Jesus was rejected by his closest of friends. He was left alone during the time of his suffering. During the time na pinakamahina po siya at pinaka-vulnerable because of the suffering that he has experienced. Emotionally, si Jesus po ay nakaranas ng emotional pain. And even, hindi lamang po yun. Because he knows he will be crucified. Grabe pong stress ang kanya pong naranasan. At hindi lamang po emotional suffering. But Jesus suffered physically. And I will just elaborate some of them. Ano ba yung naranasan ng ating pong Panginoon? Why he says, "It is finished"? Mga kapatid, ang naranasan ni Lord ay hindi po pangkaraniwang suffering. Ito po ang ginagamit nilang latigo noong panahon ng mga Romans. Ito po ang kanilang pattern, mula po sa taas hanggang sa pinakababa. And this type of latigo po ay hindi po pangkaraniwan because there are bones or sharp objects na nakatali po doon sa latigo na yon. At
yun ay isa pa lang sa naranasan ng ating Panginoon. That is a suffering. This whip used on Jesus during the flagellation was likely a Roman scourge, or ang tawag po nila ay cat o nine tails. It consists of a leather strap with multiple cords attached, containing bone or metal fragments for greater severity. Grabe po ang naranasan ng Panginoon. And many historians say, doon pa lang po sa scourge, marami na po ang namamatay na mga tao. Because they cannot bear the pain, the extreme pain of the whip that is used in torturing these people. Hindi lamang po yan, mga kapatid. May nilagay na korona sa ating pong Panginoon. This is the crown of thorns. And this crown of thorns, actually po sa panahon ngayon, di po ba? Ginagamit po kapag sinakulo at makikita natin ay napakanipis. But the crown of thorns used in Jesus' time is around 7 inches. 7 inches. At ito po ay itatarak sa iyong ulo. Can you imagine that? Slowly, you are bleeding to death. And even your brain is being filled with blood. It is fashioned by Roman soldiers as a mock coronation for a lowly political prisoner in their eyes. In the hours leading up to crucifixion, Jesus would sit through 2 trials, one religious and Jewish, and the other political and Roman. Jesus did not just experience the severe punishment of the whip or the cat o nine tails, but Jesus experienced the suffering of the crown of thorns. But that is not yet the ultimate suffering. The grueling walk that Jesus experienced bearing the cross is one of the sufferings of a person to be crucified. Doon pa lang rin po, marami na po ang namamatay. Because the loss of blood, the loss of liquid in their body, and the crucifixion is the final stage of this course. We cannot explain fully ano ba ang ibig sabihin ng crucifixion. But according to historians, sinabi po ni Cicero, it is the most cruel and terrifying penalty. Ito daw po ang pinakamatindi na mararanasan ng isang tao. Ang sabi po ng isang historian, si Josephus, it is the most pitiable of all deaths. Ito ang pinaka nakakaawa at nakakahiyang uri ng kamatayan. Jesus hung on the cross, barely, with his hands nailed and his feet nailed on the cross. Wala pong patong sa kanya pong paa. Why? The purpose of crucifixion is not the death or loss of blood, but the crucifixion, ang purpose po noon ay maghirap po ang iyong lungs because you are carrying yourself until to the point na you cannot breathe anymore and then you will die. That's suffocation. The penalty of crucifixion combined all the most ardent tormentor could desire: torture, the penalty, degradation, and certain death, distilled slowly drop by drop. Ang crucifixion po ay hindi po instantaneous death, but it is slowly, painfully, you are dying. That is why Jesus said, it is finished. He accomplished all these sufferings na marami pong mga tao ang namatay na. Nung unang pa lamang po, naranasan pa na nila ng whip, namamatay na po sila. How did Jesus do that? How did Jesus accomplish it? How did He endure it?
the sufferings Jesus endured while on the earth, and especially in his last hours, he finished it because he knows he must finish it to accomplish his purpose. Why? Because on the crucifixion, the power of sin and Satan was already finished. Palakpakan po natin ating po Panginoon. Jesus did not say, I am finished. Jesus didn't say, you are finished. Jesus said, it is finished, because he was just getting started. God bless you. Praise God. This is the final word. It is already finished. Maraming salamat, Pastor Zai, for describing what kind of pain. I was about to describe it verbally, but mas nabawasan po yung kailangan kong explain. Luke chapter 23, verse 46, the last word. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. Bago po niya niyuko yung kanyang ulo, ito yung kanyang huling mga pananalita. The last word of Jesus on the cross that shows his full surrender to finish his mission. We can see here 4 remarkable mindsets. Having heard those 6 words on the cross, sabi nga, yung huling mga salita. It is finished! Exclamation point. That. Ito na yung period. Ang sabi po, yung unang mindset ni Jesus, doon sa katagang, Father, into your hands I commit my spirit. Number 1, yung Father. Nakita natin kung gaano katindi yung paghihirap ni Jesus. Every time that we remember, yung paghihirap ni Jesus, parang talagang hindi ka na makahinga doon sa patuloy pong naranasan po ni Jesus. But still, there is a great respect. He said, Father. Yung daw pong taong sobrang-sobra nang naghihirap, masakit na yung nararamdaman. Remember, Jesus here, 100% man. Kaya nga siya yung ating dakilang modelo. Mga bagay na salitang hindi na nila nag-hallucinate or merong mga salitang hindi na nila alam na lumalabas. But Jesus is so pure. Amen. Jesus is so pure. He said, Father, it is finished. Father, Ama. Salita ng paggalang sa kanyang Ama na nagtalaga para gawin ang kanyang misyon. Maraming mga tao, tayo po, pag dumadaan ng maraming mga paghihirap, parang lahat, you against the world. Parang ikaw na lang nag-iisa. And you tend to blame people, even blame the things around. At minsan, blame God. But Jesus, He's so pure. Even though He is 100% man,
he knows his Father. Amen. There is great respect sa kabila ng matinding paghihirap despite his suffering. Luke 22 verse 42 says, saying, Father, if they sure will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Doon pa lang, alam niya na, nai-imagine niya na. But still, obeyed his Father. Hebrews chapter 5, verse 8e. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Alam niya kung anong uri ng pagdurusa, but still, he submitted to his Father. Into your hands. Father, into your hands. Into your hands. Not my will. Ito pong into your hands. I commit my spirit. Makita natin yan dun sa Psalm chapter 31, verse 5a. Ito po ay yung mga Hudyo nung mga unang kapanahonan ay itinuturong panalangin sa kanilang mga anak sa tuwing sila ay matutulog na. Jesus quoted this, Father, into your hands. Sapagkat ito na yung huling hininga ni Jesus. Mula sa kamay ng mga taong nag-alaga, nagpalaki, sa mga kamay ng mga taong tumulong, sa kamay ng mga taong humusga, sa kamay ng mga taong nagpahirap, sa kamay ng mga taong pinapatay siya. Sinasabi niya ngayon, Father, into your hands. Tanging ang Diyos lang, ang kanyang Ama, ang may tunay na kapangyarihan na may mag-ari ng kanyang sarili, ng kanyang buhay. Bilang tao, ito yung mga kataga, ito yung mga salitang nandoon sa kaisipan ni Jesus. Iniisip ko rin po yung kamatayan. Salamat kay Lord, di ba? Pinalaya tayo mula sa takot sa kamatayan. Of course, hindi naman tayo magpapakamatay kahit na masarap ang mamatay at pumunta doon sa langit. Subalit, alam natin yung yung buhay natin nasa kamay ng ating manlilikha. Amen po. He learned obedience in the midst of that horrible pain and suffering. Jesus knows God's victorious right hand. Amen? Ang kamay ng makapangyarihang Ama ang may hawak ng kanyang buhay. Doon niya ito itinatalaga. Who being, Philippians chapter 2, verse 6 to 7, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Kahit siya ay likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y naging tao. Ipinagpaubaya niya sa dakilang plano ng Ama ang kanyang buhay. At ngayon, eto na. Eto na yung kanyang huling hininga. Father, into your hands I commit. Yung una, we see the respect. We see the obedience. Kung titignan natin, parang pare-pareho lang. But it applies to different situation. I commit his full trust. Jesus knows well his mission. He knows well his mission. Verse 8 po ng Philippians, and being found in the appearance of man, he humbled himself and became obedient to point of death, even the death of the cross. Hanggang
doon sa krus ang pagsunod at pagtitiwala ni Kristo sa kanyang Ama. I commit. You commit your life to those people who you really trust. Kanino po natin itinatalaga ang ating buhay? Kaninong kamay natin inilalagay ang ating buhay? As per Jesus, He committed His life into the hands of God. Ang sabi doon sa last point po natin, talagang yung isang sentence, may 4 na puntos, ano? Wag po kayong mag-alala. Siguro 9:30 tapos na tayo. My spirit, Father, into your hands I commit my spirit. Jesus is confident that his Father is pleased with him. He's pleased with his obedience. Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, on those in heaven and on those on earth and on those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. And everyone will say, Amen, amen. God hath highly exalted him. Father, into your hands I commit my spirit. And God hath highly exalted him, given him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 4 mindsets. Pag dumadanas po tayo ng paghihirap, manatili yung respeto, pagtitiwala, pagsunod, at 100% dependence on the Lord. For He caused Jesus to be exalted. And He gave us eternal life through the death of Jesus on that cross. Amen. In our conclusion, let this mind be also in you, which was also in Christ Jesus. Taglayin po natin itong kaisipang ito, dobong pusong pagtitiwala, pagsunod, may tunay na pagrespeto, 100% dependence on what God can do for us. God bless us all. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and
Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. The third at break of dawn, the Son of Heaven rose again, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our Praise God. Atin pong ihanda ang ating mga sarili sa banal na hapunan. May request our communal ushers. Tayo po'y kukuha ng tinapay at saro. Pagkatapos sabay-sabay tayo. And tonight, maybe tonight, is your miracle, your healing. Ang sabi na salita ng Diyos sa Hebrews 12, verse 24, You have come to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and people, and to the sprinkled blood which speaks of forgiveness instead of crying out for vengeance like the blood of Abel. Ang sabi niya, you have come to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and people. Sin separates us from God, but Jesus is our mediator. Ang kanyang dugo na kanyang tinigis speaks forgiveness. Yung kay Abel, vengeance. The blood of Jesus speaks better words. Healing, forgiveness, deliverance, life. As we habang-habang niyo po ang tinapay at saro, let's meditate on this song. Jesus.
speaks a better word. Your blood is the measure of my worth. Your blood, more than I deserve. Your blood speaks a better word. Speaks a better word. It's singing out with life. It's shouting down the lies. It echoes through the night. The precious blood of Christ speaks a better word. Speaks a better word. Your blood, a robe of righteousness. Your blood, my hope and my defense. Your blood forever covers me. Forever covers me. It's singing out with Your sins away. Amen. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Ang ating hawak na tinapay, tayong lahat ay tumayo. Simbolo ng kanyang katawan. Broken for us. Sabi ni Jesus, this is my body broken for you. Do this in remembrance of me. Sabi niya, this is my blood. It was shed for you, for the forgiveness of your sin. Do this in remembrance of me. Mga kapatid, you have been forgiven. Your past is no longer an issue. It's been erased. You had been made holy, righteous forever by Christ once and for all sacrifice on the cross. Yung kanyang minsanang sakripisyo sa krus, pinabanal niya tayo magpakailanman. Hallelujah! Wala nang kasalanan. Hindi na nagpasan tayo ng krus, kundi pinasay niya. Actually, kanina ang tindi ng mga paliwanag about the cross, the pain, the suffering. Pero alam niyo ba, it is more than the pain, the suffering. But Jesus becoming a sin for us. Yun ang pinakamatindi eh. Hindi yung lang si binugbog na sugatan, kundi yung maranasan yung separation from the Father. Sabi niya kanina, my God, why thou hast forsaken me? That very moment, Jesus experienced spiritual death, separation from the Father. He became a curse. Siya'y naging sumpa. Siya'y naging kasalanan na hindi nakakakilala ng kasalanan. Walang kasalanan para sa'yo, para sa akin. Yon ang matinding pain. Dahil pa nang nagbuwan siya ng krus. Dahil pa nang nasugatan yung bagsay, walang kasalanan, naging kasalanan para sa'yo, para sa akin. Kaya doon sa Gethsemane, 3 times siyang tumalangin. For the first time, nag-struggle siya. Ama, kung maaari, lumampas ang saraw ito. Sabi niya, ano ba yung saraw? Yung buot ng Diyos, yung sumpa, yung galit ng Diyos na dapat ibuhos sa atin. Napunta lahat kay Jesus. Lahat ng masamang nasa atin napunta sa Kanya. Upang lahat ng maganda at mabuti na kay Jesus ay mapunta sa atin. Tayo naging matuwid dahil kay Jesus. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Give us revelation, dear Holy Spirit, understanding about the death of Jesus, His suffering, yung kanyang kamatayan, yung kanyang paghihirap. Lalo naming maunawaan. Sa oras po ito, hawak namin ang tinapay. Sige po, tas pong tinapay. Simbolo ng kanyang katawan. Naturog
sinaktan, sinugatan, nagdanas ng hirap, at doon yung galit mo, O Diyos, binuhos mo sa Kanya. Nakaranas siya ng kamatayan, ng kahuhawan, ng lahat ng uri ng paghihirap para sa amin. And we are grateful. Lord, salamat sapagkat naipahayag na sa pagitan ng Kanyang mga latay, gumaling kami. Hindi lang sa spiritual, maging sa physical. We pray tonight as we receive the bread, which symbolizes the body of our Lord Jesus Christ. Mag-manifest yung healing, yung milagro, yung kagalingan sa bawat isa. In the name of Jesus. Sige po, tanggapin natin ang tinapay, tanggapin natin ang milagro, ang kagalingan. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Ato pong dasang saro. Ang saro ito isang bagong tipan, sabi ni Jesus, na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ito, gawin nyo bilang pag-alala sa akin. We thank you, Lord. We have been made holy, righteous, acceptable before you because of the blood that was shed more than 2,000 years ago. And Father, we believe, salamat sa kapatawaran, kalayaan, kalinisan, we have been made righteous, justified, made holy by the blood. Father, we believe. Hallelujah. Kapatid, patawarin mo ang sarili mo. Napatawad ka na. Nakalag na ang sumpa. Malaya ka na. Atin mong tanggapin at inumin ang saro. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, amen. Thank you, Jesus. We can now be seated. Thank you, Lord. May love offering po tayo. Okay, tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Lord, masayang-masaya po kami dahil dati hindi namin nauunawaan, na-appreciate at nararamdaman ang dakilang pag-ibig mo revealed through the cross of Calvary. We are so much blessed. Kami na ang pinagpalang tao sa ibabaw ng mundo dahil nararanasan ka namin sa aming mga buhay. At ipinapahayag po namin ito hindi lang sa aming mga paglilingkod, kundi sa pamamagitan ng aming pagkakaloob ng aming pinakamabuti sa inyo. Tanggapin po niyo ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at ang lahat po'y magsasabi na Amen and Amen. Thank you, Jesus. Florida po sila. Mga dating worker dito, Sunday School, si Decimer musician. Si Decimer saka si Grace, saka yung aking inaanak. Oh, nasan sila? Saka si Ma. Nasan sila? Ayun pala. Tayo nga kayo, tayo. Yan. Welcome to the Philippines. God bless you po. Saka inaanak ko, Ma. At sa bawat isa po, meron pa tayong first timer ngayon. Balik po kayo. Amen. We're so glad to have you. Mga kapatid, yung salita ng Diyos, pag tinanggap mo, hindi pwedeng walang bunga. Expect miracle. Expect breakthrough. Believe the word. Receive the word. It will work. Amen. It will work. It will
change our lives. Yung 7 last words na yan na ating narinig. Victorious words of Jesus. May dalang tagumpay, may dalang breakthrough. Tayo po lahat ay tumayo na. At ating palakpakan ng Panginoon sa kanyang tagumpay. Hallelujah! Glory, glory, hallelujah! Lord, we thank you. We receive your words tonight. We receive miracle. We receive healing. Your word, your blood speaks better words. Hallelujah! Redemption, forgiveness, victory, healing, restoration, prosperity. Hallelujah! Breakthrough, new life, righteousness, favor, miracle. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. We thank you and we worship you tonight. Tinatanggap namin ang mga narinig namin, mga salita mo. Tinatanggap namin ang mga prophetic words na ito. May dalang milagro, may dalang kalayaan, may dalang pagpapala, kagalingan, pag-unlad, pagsulong, kalakasan at tagumpay. Salamat po sa ginawa ng aming Panginoon Jesus sa krus. Para sa amin, alang-alang sa amin na yung mga anak, kami natubos na palaya. And tonight, Lord God, as you dismiss us with your blessing, ahayo kami, taglayang yung pagkapala, ang yung bendisyon, ang kagalakan, ang katiyakan, ang tagumpay dahil sa krus ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat, pinagpala na po ang bawat isa. Ahayo kaming may kagalakan at tagumpay. And all glory belongs unto you. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen, amen. Love you po. God bless. Shalom. Hallelujah.